Walang ipinasang official receipt o sales invoice ang Office of the Vice President o OVP para sa liquidation ng 125 million pesos na confidential funds noong Disyembre 2022. Ito ang inihayag ni dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO State Auditor Attorney Roderick Wamil sa ika-14 na araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Wamil, tanging 849 acknowledgement receipts lamang ang isinumite ng OBP at wala ni isang official receipt o sales invoice para sa mga biniling gamit at supplies. Anya, sa halos 10 taon niyang nag-audit ng higit 30 ahensya, unang beses niyang nakakita o makakita ng will liquidation na puro acknowledgement receipts lamang ang kalakip. So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report? Wala pong sinabit sa amin, Your Honor. Ni isa. Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin. 849 acknowledgement receipts, tama? Yes po, Your Honor. So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice. Yes po, Your Honor. Dagdag pa niya, hindi rin umano nagsumiti ang OBP ng kinakailangang evidence of success upang mapatunayan na may naging pakinabang ang pamahalaan mula sa mga operasyong pinagamitan ng confidential funds at sa mga binayarang rewards. Anya, mahalaga ang mga dokumentong ito dahil dito malalaman kung balido ang pagbabayad ng mga reward at kung nagtagumpay ang mga confidential operations. Hindi nagbigay ng evidence of success si Vice Presidente, pero lumabas ang pera at marami ang nakatanggap ng reward. Tama Based po? on the documents po, Your Honor. Yes po. Yes, based on the documents. Now, based on your experience po, karanasan nyo bilang auditor, ano pang pinahihiwatig nito? Pwede pong pakiclarify Ano po yung pinahihiwatig na hindi nakapagbigay ng patunay ng success ng intelligence or surveillance operations, pero maraming lumabas na pera at maraming tumanggap ng reward? Ang ibig sabihin po niyan ay hindi po nag-comply yung OBP po dun sa requirements ng Joint Circular. Ipiniliwanag din ni Wamil na mahalaga ang official receipts o sales invoice upang mapatunayan na totoong nabili ang mga item na nakasaad sa mga liquidation report. Binigyan din pa ng testigo na hindi nakokompromiso ang national security sa pagsusumite ng mga official receipt para sa mga karaniwang items tulad ng gamot, pagkain at iba pang supplies. Would it compromise sa tingin po ninyo yung security ng informant kung hihingan nyo sila ng resibo patungkol sa mga gamot na natanggap nila mula sa confidential funds? Katulad nga po nung sinabi ko during my testimony, ang hiningi po namin ay yung proof ng pagbili when it comes to the official receipt and the sales invoice po. Correct. Alam ba, resibo, bumili ng maintenance o antibiotics, yung ganong klaseng resibo dapat iba ang hinihingi nyo. Yes po, Your Honor. Pero ang sinasabi nila, yun daw ay magdi-jeopardize ng magkakaroon ng problema sa national security. Sa tingin nyo ba, yung pagbibili ng chichirya o dili kaya pagbili ng shampoo o suka sa sari-sari store, would that jeopardize the national security kapag yan ay binulgar sa inyo, binigyan ka ng resibo? Hindi po. Gayunman, nilinaw niya na pinapayagan ang paggamit ng acknowledgement receipt lamang kung ang binayaran ay para sa pagbili ng impormasyon mula sa mga informant at hindi para sa mga karaniwang purchases. Hot Dog!